Si Lyra, isang batang mahilig sa mga libro, ay naglakad papunta sa kanilang maliit na aklatan sa baryo. Hindi siya makapaniwala sa dami ng mga kwento na naririnig niya mula sa mga pahina ng bawat libro na binabasa niya. Ngunit may isang aklat na hindi pa niya nabubuksan. Ito ay isang lumang libro may takip na gawa sa balat at mga gintong letra sa harap. Nakita ito ni Lyra sa pinakaliblib na bahagi ng aklatan. Walang ibang nagbukas nito, tila ba hindi ito napapansin ng mga tao, ang mahiwagang libro ang pamagat nito. Nang buksan ni Lyra ang unang pahina, bigla siyang napapikit, pagdilat niya. Nagulat siya dahil wala na siya sa loob ng aklatan. Nasa gitna na siya ng isang mahiwagang kagubatan, ang mga puno ay nagsasalita. Ang mga ibon ay nagkukwento at ang mga bulaklak ay umiindak sa hangin. Habang naglalakad si Lyra, isang maliit na diwata ang lumipad papalapit sa kanya. "Ikaw ba ang bagong tagapag-ingat ng mahiwagang aklat?" tanong ng diwata. "Tagapag-ingat, ano po ang ibig niyong sabihin?" nagtatakang tanong ni Lyra. "Ito ang aklat na magdadala ng kapayapaan at kasaganaan sa ating mundo. Ngunit kailangan mong tapusin ang kwento sa loob nito at ikaw ang bida," paliwanag ng diwata. Sa bawat pahina ng mahiwagang libro may iba't ibang pagsubok si Lyra. Mga halimaw na kailangan niyang harapin at mga palaisipan na kailangang lutasin. At mga kaibigang kailangan niyang tulungan sa kanyang paglalakbay. Natutunan niyang ang tunay na lakas ay nasa kabutihan ng puso at sa pag-ibig sa mga kaibigan. Matapos niyang malagpasan ang lahat ng pagsubok, bumalik si Lyra sa aklatan. Ang mahiwagang libro ay nagsara ng kusa at naglaho. Sa halip, sa kanyang kamay ay may isang maliit na kristal na kumikislap. Alam ni Lyra na ito ang alaala ng kanyang paglalakbay. At ito ang magbibigay ng inspirasyon sa kanya habang buhay. Mula noon, itinuro ni Lyra sa ibang mga bata ang kahalagahan ng pagbabasa at ang hiwaga na hatid nito sa kanilang buhay.